Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Marami ho mga politiko. Nagsasalita ho sila. Sinasabi, isa na ho dyan si Senator Ralph Rector. I do respect this guy. And in fact, sabi niya ho, pag ang ito ho daw impeachment mag-materialize, may sa katuparan, ito raw ang Pilipinas, katatawanan daw ho para doon sa ibang bansa. Parang we will be the laughing stock, global laughing stock. Anong ibig sabihin nun? Mantakin nyo sabay. Kung magkaroon ho ng impeachment kay Vice President Lenny at ganoon din ho sa impeachment sa presidente natin kay President Digong, magiging katatawanan ho tayo. Alam nyo, kayo mga politiko, kayo naman ang talagang may karapatan magsampa ho ng impeachment sa Kongreso, ganoon din ho sa Senado. Kung aayunan nyo, tanong, saan ho ba kayo nakatayo? Kayo ba'y nasa administrasyon? O kayo ba'y nasa oposisyon? O kayo'y nagsasalita lamang dahil gusto nyo lang makuha ang inyong mga sinasabi para exposure na kino-cover naman ng media? There's nothing wrong with that. Sa akin lang ho kasi, Senator Recto, I do agree with you that the impeachment, if impeachment will materialize, Philippines would be the global laughing stock. The question is, ano bang relevance, ano bang saysay ng mga sinasabi mo at binitiwan mo sa media? And this is the question, Senator Ralph Rector. What's the point of saying that na ikaw naman kasi, siguro may mga talagang gusto hong kumuha lang ng storya, kinuhang reaksyon ninyo, yun ang reaksyon mo, tayo maging katatawanan sa buong mundo kasi ang bukod tanging Pilipinas nagkaroon ng impeachment sabay, or kung ito'y magkakasabay, may impeachment sa presidente, may impeachment sa vice president. Nang halal pa tayo ng ating mga leader kung ganyan. Parang sasabihin nun natin, ang mga tao ay mga sangkaterba, mga bobo sa Pilipinas. Yun bang ibig mong sabihin doon, Senator Ralph Recto? Is that what you're saying? Yung bang saysay ng mga pinagsasabi mo? Yung bang motivation of what you're saying? I mean, I don't know exactly what your motive of saying this is other than saying something for the news. The point is, anong relevance noon? Anong saysay? Anong saysay? Ano ngayon kung sasabihin mo yan, kung wala ka naman magagawa, sino bang mag-i-impeach? Hindi ba mga sa Kongreso, sa Senado? Tanong, saan ka ba nakalinya? Ikay ba nasa oposisyon o nasa administrasyon? Ikay ba'y kulay dilaw o ikaw nasa dilaw ka? Hindi ho ba? Kanang kung magsasalita ka rin naman, Senator Ralph Recto, sasabihin mo na parang katatawanan tayo. Tanong, may magagawa ka ba? Or ikay isang ingay lang, kabahagi ka na sinasabing tanawin na parang it's a landscape of a lot of people are talking and you're one of them doing nothing but just talk and talk and talk and talk. Para sa akin ho kasi kung talagang ikay may malasakit sa bansang Pilipinas, sasabihin mo kapag ito'y may sa katuparan at mangyaring sabay, may impeachment sa presidente, may impeachment sa vice president, and tanong, may magagawa ka ba? Ang point ho natin dito, mas maganda ho siguro, Senator Rector, ganyan lang naman sasabihin mo na parang katatawanan ta. Ano ba talagang ibig na mensahe? Ano bang talagang ibig sabihin ng mensahe mo ito? Ang tanong ko kasi dito si Bitag, ano bang gagawin mo? Tanong magagawa mo? Kayo ba magsasalita ka lang, yayak-yak ka na lang dyan? May magagawa ka ba para sasabihin mo sa kanila, uy, ala sustansya, wala sa forma, yung inyong impeachment, kulang sa ebidensya, nagsasayang lang kayo ng panahon, masisira lang ang Kongreso niyan, binayaran kayo ng taong bayan para gumawa ng batas, gumagawa kayo ng ingay, gumagawa kayo ng gulo. Hindi ba? Iyon dapat. Ngayon dahil nakakaalyado naman yung asong ulul yan sa Trillanes sa Senado, sabihan nyo kay Trillanes. Masyado ata maaga ang pag-file ng mga magdalo doon sa impeachment na yan. O sana magabayan nyo naman ang tama.
Kasi dalawang bagay lang naman kung sangkaterbang mga bobo yan, hindi nila alam ang ginagawa nila o gusto lang nila magkalat sa Kongreso kaya ganyan nag-iingay para itaon doon sa sinasabing pagsalita nitong si Luga ay si Leni Robredo doon sa sa UN. At tinaon nila eh. Ngayon para sa akin, yung mga ingay na yan, kaya may impeachment dahil lumalabas parang si President Duterte ang dahilan ng problema kung kaya't tinatanggal nila dahil ang kabuisitan ay kay President Digong. LOL! Laugh out loud! Anong ibig sabihin yan? Hindi ba ang malaking problema rito hindi sa presidente? Itong mga problemang ito, itong mga bagay na kung focus lang kayo sa trabaho ninyo, kung talagang karapatan ninyo mag-file ang impeachment, kung talagang akala ninyo magsasaksid yan dahil tatayo yan, tandaan, alam nyo naman siguro mga pinagagawa ninyo, kayo mismo, kung titingnan nyo, nasa may bilang ba kayo, yan ba'y papasa majority, super majority ba? Kasi kung hindi, para ke? Siguro para ingay na lang dagdag. Para sa iyo, Senator Recto, you could have advised this mga neophyte, ikaw kasi veterano ka na, masabi mo sa kanila, mga chong, halika nga sandali. Kasi yung mga plano na yan, hindi pwedeng walang mga, hindi aabot, walang alingaw-ngaw na makakaabot yan sa mga kapartido o sa mga kaalyado. O, hindi ba? Hindi po pwedeng hindi makakaabot sa liberal yan. Uy, may impeachment na gagawin doon sa ibaba. Sabi siguro ng Trillanes, ako may pasimuno dyan eh. Kasama yun sa sinasabing grand scheme. Kasama yun sa sinasabing template. Sabay-sabay natin yan, convergence na mga, mga hakbang, ay pagsama-sama natin. Buklod natin silang lahat para, kumbaga, hati-hatiin natin para laging merong issue na hindi mamamatay. Malay mo, baka swertehin. Parang ganun ang dating. So, ang point, ang mga magigiting na mga senador dyan sa Senado, kayo magagaling kasi ito mga congressman dito, mga congressman ilan dyan, mga tong-tong-tong pakitong-kitong. Di ba? Ang alam niyan, tanong nyo dyan kay Alejandro kung alam niyang pinagagawa niya kasi unang-una, kukuha ka muna ng advice, kukuha ka muna, papasa ba to? Ano ba mga ebidensya meron dito? Anong gagamitin natin? Di ba? 16 million Filipinos ayaw sa Kongreso. Ang kaalyado ng Pangulo, supermajority. Sa Senado, ganun din. Anong tsansa ninyo? Hindi na mahalaga sila kung may tsansa. Silang nag-iingay. Silang patahimikin mo, Ralph Recto, Senador. Kasi ikay nakaalyado sa liberal. Hindi yung sasabihin mo, katotohanan tayo. Pero kasama ka roon sa mga kengkoy, kumag at kulokoy. Kasi kung matalino ka at marunong ka, sasabihin mo, shut up! Hindi po pwede yan. Di ba?